Magandang araw kaibigan! Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplos sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi muna itinuloy ni Martina ang pag-aaral niya sapagkat matindi ang naging problema nila. Holiday ang huling araw ng warranty ng heavy equipment. Hindi na umabot iyon. Sinadya ni Troy na kumuha ng equipment sa isang maliit na kumpanyang hindi makakapag-provide ng matinong serbisyo. Wala silang habol sa mga dokumento. Siyempre, iyon ang ginusto ni Troy. Tuloy ay naimbak sa kanila ang mga kagamitan hindi maibenta at mapakinabangan sapagkat sira at kung ipapaayos ay aabuti ng napakalaking halaga. Ang lupain, kagaya ng sinabi ni Troy, ay hindi na nila maaaring pakinabangan sa ngayon. Meron ng lumabas na TOR. Naghahabol kasi ang dating may-ari niyon. Ang mga bangko ay naniningil na at wala silang maibayad. Sa huli, ay ibinenta na rin ng kanyang ama ang mga kagamitan bilang junk. Umabot pa rin ng milyones iyon, pero sa halip na ibayad nila sa bangko sa pagkakasangla sa bahay nila ay ipinambili na lamang nila ng bahay. Nakapangalan iyon sa kanya upang hindi masilip ng pinagkakautangan ng kanyang ama. Ang condo unit ay hindi pa pala fully paid. Mabuti at nakahanap sila ng bibili roon. Ito na ang magpapatuloy sa pagbabayad na nasimulan nila. Ang perang nakuha nila ay ipinasya niyang gamiting pang negosyo. Maliit na negosyo lang muna, habang ang kanyang ama ay inaayos ang mga papeles tungkol sa lupain. Dalangin nilang makuha pa rin nila ang nailabas nilang pera sa lupain. Kung sakali mang makuha nila iyon, ay matatagalan pa. Hindi mabilis ang proseso. Hindi naman sila tuluyang naghirap gaya ng gustong mangyari ni Troy. Pero malaking problema ang idinulot nito sa kanila. Ang sabi ng kanyang ina ay ito na lang muna ang pakinggan nilang mag-ama. Ang negosyong pinasok nila ay iyong kabisado ng kanyang ina, ang paggawa ng puto. Ang kanyang amang dating nagtitinda ng puto ay bumalik sa ganoong negosyo. Kaya lamang ay hindi ito small time na magpuputo. Meron silang itinayong 2 restaurant. Siya ang namamahala sa branch nila sa Maynila. Ang mga magulang naman niya ang namamahala sa restaurant nila sa probinsya. Hindi lamang puto ang tinda nila. Meron ding dinuguan, lahat ng uri ng pansit, papaitan, kaldereta, lahat ng lutong Pinoy. Sa ngayon ay maganda naman ang kita. Nakikita na niya ang potensyal niyon. Unang buwan pa lamang ay patok na kaagad ang negosyo nila. Nangungupahan lang muna sila sa isang di kalakihang apartment sa Sampaloc. Malayo ang hitsura niyon sa kondo niya pero wala siyang reklamo. Marahil nga ay kailangan niyang paghirapan ang kinikita nila. Ang sabi niya sa kanyang ama ay maganda sa UST na lamang siya mag-aral sa sunod na pasukan nang sa ganoon ay mamonitor niya ng maigi ang takbo ng negosyo nila. Umayo naman ito. Kailangan na niyang makahanap na mapagkakatiwala ang tatao sa pwesto nila. Naisip niya si Donalda. Ngunit may trabaho ito sa probinsya. Nakapasok na ito sa pabrika at maganda ang pasweldo rito. Abala sa negosyo ang mga araw niya, pero sa gabi ay hindi niya maiwasang umiyak pa rin sa sama ng loob. Kadalasan ay iginugupo na siya ng pagod. Kapag hindi naman ay iniingganyo niya ang sariling patatagin ang loob niya na ang kailangan niyang gawin ay lumimot na. Masakit pero tama iyon. Hindi na dapat pang balikan. Dapat na siyang umabante. Napakahirap nga lang gawin. Kadalasan ay naitatanong niya sa sarili kung paano nagawa ni Troy sa kanya ang bagay na iyon. Hindi niya maisip ang kasagutan hanggang sa maunawaan niyang hindi sila magkapareha.
Kung ang mga nakaya nitong gawin ay hindi niya magagawa, hindi nangangahulugan iyon na nagsisisi na ito ngayon at hindi mapagkatulog sa kaiisip sa kanya. Naisip niya minsan na kahit paano ay may nabuo itong pagtingin sa kanya. Nadama niya iyon pero ayaw na niyang umasa pa. Hindi siya tanga. 20 bilao ate, wika sa kanya nang tagasagot niya ng telepono. Nagdi-deliver sila ng mga pansit sa bilao. Ang 20 bilao ay iyong pinakamalaki. Good for 20 people. Nag-punch sila pagkatapos kunin ang address, saka tinext ang delivery boy na nasa isang delivery pa. Noon nagpadala ng text message sa kanya si Donalda. Natanggal daw ito sa trabaho. Tinawagan kaagad niya ito, iyak ito ng iyak. Pinagtulungan daw ito ng mga kasamahan nito. Palibhasa ay paborito ito ng manager. Ang sabi niya rito ay huwag itong mag-alala dahil kailangan niya na mapagkakatiwalaang kasama sa tindahan. Kinabukasan din daw ay luluwas ito sa Maynila. Katatapos lamang ng tawag ay nag-ring kaagad ang cellphone niya. Tumatawag ang delivery boy niya. Naka-aksidente raw ito ng isang SUV. Itinanong kaagad niya kung kumusta ang lagay nito. Nang sabihin nitong hindi ito nasaktan, ay saka siya nagtanong kung ano ang nangyari. Umamin ito na ito raw ang may kasalanan. Sa Makati nangyari ang aksidente at naabutan daw ito ng pulis trapiko. Kailangan daw nitong sumama sa opisina ng mga ito kasama ang driver ng SUV. Naiinis man siya ay wala siyang magawa. Kailangan niyang puntahan ang driver niya. Nang makarating siya sa opisina ng pulis trapiko, ay nakilala kaagad niya kung sino ang driver na nabangga ng driver niya. Driver iyon ni Troy. Parang sumakit bigla ang ulo niya. Nakilala siya nito at agad itong nag-report kay Troy. Sige, sagot ko na ang paggawa. Sabihin mo na lang sa akin kung magkano ang babayaran ko. Ibinigay niya sa driver ang telephone sa tindahan at nagmamadali ng umalis kasama ang delivery boy niya. Inaasahan na niyang tatawag sa kanya si Troy. Sa katunayan, ay parang kinapanabikan pa niya iyon. Hindi na niya mabilang ang pagkakataong ibig niyang makita uli ito, makausap. Kahit sa ganoong sitwasyon ay umaasa pa siya. Napailing na lamang siya nang ma-realize na mahigit 1 oras kaysa takdang pag-uwi niya, siya naghintay para sa tawag nito. Sumakay siya sa jeep, pauwi para makwenta na niya sa bahay ang kinita nila. Hindi pa man niya napipindot ang calculator ay may narinig siyang mga katok sa pinto. Nang buksan niya iyon ay hindi kaagad siya nakapagsalita. Si Troy iyon. Mukhang nakalimutan nitong mag-ahit. A far cry from the old condo ha? Anito, sabay pasok sa bahay niya. Paano mo nalaman ito? I follow you. The jeep you were riding in. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. No more driver ha? No more flashy car? No more. Oo, wala na ang lahat ng yon. Salamat sa'yo. Alam mo na sinasabi mo pa. Maniningil ka na ba? Magkano ba? Makakasama siguro sa loob mo, pero hindi kami naghirap ng husto. Maayos pa rin ang buhay namin kumpara sa noon. At para na rin sa kaalaman mo, hindi totoo ang akusasyon mo sa tatay ko. Wala kang sasabihin na makapagpapabago sa isip ko. Hindi na maibabalik ang dating buhay ninyo. Wala akong balak ibalik yon. Kung ikaw rin lang ang magiging daan, hindi ako tanga. Alam kong wala kang puso. Wala kang pakialam sa ibang tao. Basta makaganti ka lang. Pero mali ang taong pinaghihigantihan mo. Binanggit niya ang tungkol sa pamanang lupa sa kanyang ina kahit alam niyang malaki pa rin ang posibilidad na hindi ito maniwala sa kanya. Kilala ng tatay ko ang tatay mo, pero hindi siya mamamatay tao. I won't believe you ever. I'm sorry. Magkano?
I will send you the bill, don't you worry. Kung ganoon, makakaalis ka na. Wala nang dahilan para magtagal ka pa. Istorbo ka lang sa akin. Marami pa akong gagawin. Aren't you even going to tell me you miss me? Hindi ako sinungaling. Ang lakas ng loob mong umarte sa akin ng ganyan. Hindi ka na nahiya sa girlfriend mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Umalis ka na. Baka hindi kita matansya. Handa siya sa anumang panlalait na akala niya ay ibabato nito o anumang salitang hindi niya maibigan. Ngunit wala na itong ibang sinabi. Nagtaas lamang ito ng isang sulok ng labi, saka tumalikod na. Pinunasan kaagad niya ang mga luhang kanina pa niyang pinipigil tumulo. At least makakalabas tayo at makakapanood tayo ng banda. Napangiti si Martina sa sinabi ni Donalda. Hindi kasing laki ng sweldo nito sa pabrika ang kaya niyang ipasweldo rito. Wala ring benefits maliban lang sa PhilHealth. Titira ito sa isang silid sa ibaba ng kanyang apartment. Magdadagdag lamang siya ng 500 kada buwan sa inuupahan niya pero okay lang yon. Sagot na niya ito. Naisip niyang maganda ring makasama niya ito nang hindi puro si Troy na lamang ang naiisip niya. Mukhang magiging masaya ang mga darating na araw niya. Sabay silang kumakain ni Donalda at panay ang pagtatanong nito. Bakit hindi naalala ng tatay mo na si Troy ang anak ni Alonzo? Matagal na panahon na iyon. Isa pa, Ricky ang alam ni tatay na pangalan niya. Hindi na siguro na ikonekta ni tatay kasi nga naman ang yaman-yaman na ni Troy. Ibig mong sabihin, talagang iniisip niyang ang tatay mo ang pumatay sa tatay niya? Tumango siya. E di patunayan mong hindi nang magkabalikan na kayo. Gusto ko talagang patunayan sa kanya pero hindi para magkabalikan kami. Ayoko na rin sa kanya. Hindi naman niya ako minahal talaga. Gusto ko lang malinis ang pangalan ng tatay ko. Siyempre, gusto ko ring makita niya kung sino talaga ang kriminal. Ang kaso, hindi ko alam kung paano patutunayan yon sa kanya. E di sabihin mong nasa Leyte ka talaga noon? Ang kaso, paano? Wala bang record? Namatay ka mo ang lola mo noon. May death certificate naman siguro. Tumango siya. Siguro. Ang kaso, parang sarado na ang isip niya. Pero tama ka. Ipapadala ko na lang sa kanya ang records kapag naipahanap ko na. Magulo ang isip ko, Donalda. Hindi ko nga naisip yan. Hurt na hurt ka kasi. Hindi siya kumibo. Ano pa nga ba? Sa sinabi ni Donalda sa kanya ay parang merong umilaw na bumbilya sa isip niya. Ayaw niyang habang buhay na maisip ni Troy na isang mamamatay tao ang kanyang ama. Kahit hindi na sila magkabalikan dahil alam niyang ikakasal na ito sa iba. Malinis lamang ang pangalan ng kanyang ama. Gayunpaman, makuha man niya ang records ng kamatayan ng kanyang lola, ay maaaring hindi rin sapat ang ebidensyang iyon. Hindi makakapagpatunay iyon na wala ang kanyang ama noong pinaslang ang ama ni Troy. Walang eksaktong petsa ang kamatayan ng ama ni Troy. Ang record lamang ay ang hinihinalang petsa batay sa pagsusuri ng doktor. Kung sa bagay, ay maliit lamang ang tansyang mali ang findings ng mediko-legal. Ang paniwala o opinyon ay mananatiling na kay Troy lamang. Pero kailangan niyang sumubok. Tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi ang naisip niya. Pumayag ito nang igiit niyang ayaw niyang manatiling marumi ang pangalan nito kahit ang sabi nito ay hayaan na lamang niya si Troy. Nang matapos sila sa pagkukwentuhan ni Donalda ay naligo siya. Paglabas pa lamang niya ng banyo ay nakarinig na siya ng pagkatok. Malamang ay si Donalda iyon. Hindi makatiis na walang kasama. Sinabi ko na sa iyong sabay na tayo eh. Ang kulit. Nabura kaagad ang ngiti sa mga labi niya nang si Troy ang mabungaran niya. Ano ang ginagawa mo? Hindi na niya natapos ang tanong sapagkat
Kaagad nitong siniil ng halik ang mga labi niya. Nakatulala lamang si Martina sa kisame. Pawisan siya, mabilis pa ang tibok ng puso. May naganap sa kanila ni Troy. Hindi na niya marahil may paliwanag kung bakit nalimot niya ng ganoon na lamang ang sitwasyon. Parang gusto niyang umiyak pero mas pinili niyang magpakatatag. Tumayo siya. "Umalis ka na, may lakad pa ako." Sarkastiko ang ngiti nito. "May naghihintay pa sa akin. Babalik ka pa sa karinderya mo?" "Hindi karinderya." Nagbuga siya ng hangin. Naunawaan kaagad niyang iniinsulto siya nito. "Umalis ka na lang at magpapasalamat ako sa'yo kung hindi ka na babalik pa. Tama na ang pagganti mo. Mali ang taong ginagantihan mo. Papatunayan ko sa'yo yan." "I doubt if you can. May mga dokumento akong ipapadala sa'yo." "Dokumentong pinepeke pa kaya hindi pa dumarating sa opisina ko?" "Masyado mong minemenos ang IQ mo, Troy. Alam kong matalino ka." Binanggit niya ang mga dokumentong ipapadala niya rito. "They wouldn't prove anything." Hindi siya kumibo. Nagtapi siya ng tuwalya at binuksan ang pinto. Lumabas ito pagkatapos siyang dampian ng halik sa mga labi. "I will be back." "Hindi ka na makakapasok uli." "Well, see." Natutup niya ang kanyang ulo nang wala na ito. Parang ayaw na niyang umalis ng bahay. Pero kailangan niyang puntahan si Donalda. Hindi na nito kailangang malaman na nagtungo sa kanya si Troy. Ayaw na niyang isipin pa iyon. Nagbihis siya at saka umalis. Nakahanap na ng pwesto ang kaibigan niya. Malapit iyon sa entablado. Kausap nito ang crush nito kaya hindi nito namalayan ang pagdating niya. Sinalubong kaagad siya ni Arvin. Wala na talaga itong dating sa kanya pero sa masiglang pagtanggap nito ay wala siyang masabi. Natuwa na rin siyang kausap ito kahit maya't maya ay natitigilan siya dahil sa kaiisip kay Troy. Panay ang order ng beer ni Donalda. Libre daw iyon sa kanila ng banda. Pinagbigyan na rin niya ang kanyang sarili. Ang sabi niya, nakakalunod daw ng sama ng loob ang alak. Sandamakmak ang lulunurin niyang sama ng loob, kaya 4 na bote ang nainom niya ay patuloy pa rin siya. Nababaliw na nga yata siya sapagkat panay ang tulo ng luha niya. Salamat at madilim at magalaw ang ilaw, kaya hindi iyon napapansin ni Donalda na tutok ang mga mata sa crush nito. "Aalis na po ba tayo, sir?" "No." Nakatingin lamang sa establishmento si Troy. Kanina ay pumasok siya sa masikip na lugar na iyon at sinundan si Martina. Ni hindi siya napansin nito. Abala ito sa pakikipag-usap sa lalaking minsan na niyang nakita noong kaarawan nito. Nang makita niyang lumabas ito, halatang maraming nainom base sa kilos nito. Ay gusto niyang sundan ito pero pumara ito ng taxi kasama ang isang babae. Sinundan niya ang mga ito nang makasiguro niyang ligtas na itong nakauwi ay saka lamang siya umuwi. He couldn't sleep, something was bothering him. Iyon ay ang sinabi nitong papatunayan nitong nagkamali siya. Naghintay siya hanggang mag-umaga at agad na tinawagan ng investigador niya. Ang lahat na gusto niyang malaman ay sinabi niya rito. Saglit na trabaho lamang daw iyon, araw lamang ang hihintayin niya. Hindi pa rin siya mapalagay. He couldn't even rest. He didn't want to go to the office too. Sa mga ganoong pagkakataon noon sa buhay niya, ay tinatawagan niya si Brian. Pero hindi muna sa ngayon. The man was still pissed off at him. He couldn't call up Abigail either. 1 linggo na mula na makipaghiwalay ito sa kanya. Inamin niya rito, ang lahat 1 linggo na ang nakakaraan. Ang normal na gawin niya siguro ay ang suyuin ito, ngunit hindi niya matagpuan sa sarili na gawin iyon. All he could think about was Martina. He always missed her.
Sa katunayan, kung hindi sa aksidente, marahil napuntahan na rin niya ito. Alam niya kung nasaan ito. Naging isang malaking excuse ang nangyaring aksidente. Nang nagdaang gabi ay nagtungo siya sa bahay nito. Nang makita niya ito, ay ginawa niya ang dikta sa kanya ng sistema. He kissed her and they ended up making love. It was sweet, it was perfect. Gusto niyang bumalik ito. Gusto niyang mahawakan ang mga kamay nito at marinig ang mga jokes nito. He wanted to experience being with her again. How she will try her best to make him feel good. There was a certain something about her smile that made him feel a glow inside. Wala pang ibang taong nakapagdudulot ng ganon sa kanya. Ayaw man niyang aminin noon. And he guessed it never really entered his mind until later when he was missing her so. Noong nagtungo ito sa opisina niya, ay pinaalis kaagad niya ito. He yelled at her to get out of his office because he couldn't bear to see her cry. It tore him apart, and no matter how much he convinced himself it was only because he was guilty. It was the only time he did that to a woman. He had to admit that it was not purely because of that. Ang tanging pumipigil sa kanya ay ang katotohanang hindi niya maaaring gawin iyon dahil anak ito ng taong pumaslang sa kanyang ama. Tutugtog na naman? Aba, mukhang sumisikat na ah. Talaga, magagaling kasi silang lahat, no? Napangiti na lamang si Martina sa sinabi ni Donalda. Nakakasawa na ang panonood ng banda. Lalo na at wala namang bagong pyesa ang mga ito. 4 na ulit na nilang napapanood ang mga ito at sa totoo lang ay sawa na siya. Pero si Donalda ay kabaliktaran niya. Tuwang-tuwa ito. Noong isang araw kasi ay hindi ito nakapanood dahil hindi siya pumayag na samahan ito. Kapag ganong ayaw niya ay hindi ito pwedeng manood. Hindi pa nito kabisado ang Maynila. Isa pa, baka kung saan-saan ito dalhin ng kabanda ni Arvin. Likas na mapagtiwala ito kagaya niya noon. Ni hindi man lamang siya nagduda kay Troy. Maaga silang gumayak ni Donalda. Ang sabi niya rito ay maaga rin silang uuwi dahil maaga pa sila kinabukasan. Walang kaso iyon dito. Ang mahalaga ay makasilay ito. Pero paalis na sila nang dumating ang kanyang ama. Hindi na sila tumuloy sapagkat mukhang may mahalagang sasabihin sa kanya ang matanda. Nang sila na lamang dalawa ang nasa sala ay may ibinigay itong papeles sa kanya. Anak, noong nalaman kong napatay pala si Alonzo ay hindi ako natahimik. Totoong ayaw kong lumapit pa kay Troy o patunayan sa kanya na wala akong kasalanan sa nangyari sa ama niya. Pero gusto kong malaman kung sino ang pumatay kay Alonzo. May konting pera pa naman tayo sa bangko. Ang iba ay ginamit ko para magpa-imbestiga rin. May isang bagay kasing hindi nalaman si Troy tungkol sa tatay niya. Hindi lang ako ang nakakaalam tungkol sa lupa niya, anak. Hindi binanggit ni foreman namin na kaibigan din namin siya. Bahagya siyang kinabahan sa itinatakbo ng sinasabi nito. Ano po ang nalaman ninyo? Kaunting bagay na hindi ko alam kung makakapagpatunay na kahit ano, pero tingnan mo iyan. Bukod sa hinihingi niyang dokumento, ay naroon din ang mga dokumento tungkol sa isang construction firm. Ang dokumento ay mula sa DTI at SEC. Tingnan mo kung kailan nagsimulang magsarili si Foreman Lagdameo. Ang petsa ay 1 buwan pagkatapos pumanaw ng ama ni Troy. Tama ang kanyang ama. Walang maaaring patunayan iyon. Gayunpaman, sa mga sumunod na sandali, ay ipinahayag ng kanyang ama ang hinala nitong ang foreman na iyon ang may kagagawa ng lahat sapagkat 3 lamang ang nakakaalam ng tungkol sa perang makukuha ng ama ni Troy. Ang foreman, ang kanyang ama, at ang ama ni Troy.
Hindi ako matahimik, anak. Pero wala po tayong magagawa. Alam ko. Pero kung sana'y nalaman ko noon, kaibigan ko si Alonso. Mabait siyang tao. Tahimik lang siya at katulad ko. Wala siyang gusto kundi mapabuti ang anak niya. Kaya kami nagkasundo. Hating gabi na nang magpahinga ang kanyang ama. Nasa silid lamang siya, samot-sari ang isipin. Hanggang sa makatulugan na niya ang mga iyon. Nang magising siya kinabukasan, ay naghahanda na itong bumalik sa probinsya. Sabay na silang lumakad. Inihatid muna siya nito sa restaurant nila at saka ito umuwi. Nagtanong kaagad si Donalda at sinabi niya rito ang lahat. Pareho sila ng opinyon. Walang masyadong mapapatunayan ang dokumentong dala ng kanyang ama tungkol sa Foreman Lagdameo na iyon, na Engineer Lagdameo na ngayon. Gayunpaman ay nagpasya siyang ibigay ang dokumento kay Troy. Nagtungo siya sa opisina nito pagkatapos magpalit ng damit. Sa kabila ng lahat, gusto niyang mapansin nitong maganda siya. Ang tanong lang ay kung kahit kailan ba ay nagandahan ito sa kanya. Nang makarating siya sa opisina nito, ay aminado siyang excited pa rin siya. Kahit kasabay niyon ay kahandaan sa posibleng sagutan nila. Subalit nang makausap niya ang sekretarya nito ay para siyang nanlumo. Umalis daw ito, parang nagmamadali at hindi sinabi kung saan ito pupunta o kung kailan ito makakabalik. Ilang sandali siyang nag-isip kung iiwan o dadalhin na lang uli niya ang dokumento. Hanggang sa huli ay maisip niyang pinakamaganda ng iwan niya iyon doon. Hindi na tamang humana pa siya ng pagkakataong makita muli ang binata. Sinasaktan lang niya ang sarili niya. Napabuntong hininga siya at umalis na. Kung kailan siya nag-aabang ng jeep ay saka bumagsak ang ulan. Hindi mapakali si Troy. Galing siya sa restaurant ni na Martina. Ang sabi ng kaibigan nito ay umalis daw ito at hindi alam kung saan nagtungo. Nababahala siyang baka ang kasama nito ay ang miyembro ng banda. Lalo na't nang tanongin niya ang kaibigan nito kung ang lalaking iyon nga ang kasama ni Martina, ay sinagot siya nito ng isang ngisi at kibit balikat. Gusto niyang hanapin ito pero hindi niya alam kung saan. He was stuck in traffic. It was raining. Sumasakit ang ulo niya. Sa pagmamadali niya kanina ay hindi na niya naisama ang driver niya. Hindi niya alam kung saan magandang dumaan upang makalusot sa mabigat na traffic. Ayaw sabihin ng kaibigan ni Martina kung saan nakatira ang banda. Pero kahit mahanap niya ay hindi pa rin siya nakakasiguro kung naroon nga si Martina. Marami siyang gustong sabihin dito. Marahil ay magsisimula siya sa paghingi ng paumanhin dito. He made a huge mistake. He found out that what she told him was true. Nakumpirma niya iyon sa tulong pa rin ng investigador. Hindi lamang sa death certificate ng lola nito ang napahukay niya, pati na ang records niyon sa hospital, isang bagay na hindi madaling makuha. Sa mga records na nakuha niya ay naroon ang pirma ng ama nito at petsa kung kailan pinirmahan iyon. Nasa probinsya ito noong panahong pinaslang ang kanyang ama. Hindi na niya napaimbestigahan iyon noon sapagkat naging malaking konsiderasyon niya ang katotohanang iba ang ginamit nitong pangalan at ang petsa ng deed of sale ng lupa. Masyadong maiksi ang agwat ng panahon nang maibenta ng kanyang ama ang lupa sa pagpanaw ng ina ni Arturo Bautista. Nakausap ng investigador ang abogadong siyang nagnotaryo niyon, sa kabutihang palad ay hindi pa ulyanin at nagkataong natatandaan ang mga pangyayari sapagkat noong panahong iyon umalis ng probinsya at nagpatuloy ng praktis nito sa Maynila. Subalit ang maliliit na detalyeng iyon ang makakapagpatunay
na totoo ang sinasabi ni Martina. Imposibleng ang ama nito ang pumaslang sa kanyang ama. At marahil ay nananatili ang kanyang ama sa Batangas ng ilang araw at hindi na niya malalaman kung bakit. Marahil may nakita itong magandang oportunidad na ibig nitong pag-aralan bago umuwi sa kanila, o baka gusto lamang nitong sariwain ang kabataan nito. Hindi ang ama ni Martina ang pumaslang sa kanyang ama. Iyon lamang ang mahalaga sa ngayon. He was in love with her, and knowing that he couldn't love her was so overwhelming. He couldn't wait to be with her again if she wouldn't have him again. Iyon ang hindi makakapagpatahimik sa kanya. Kailangan niyang malaman na handa pa rin itong tanggapin uli siya. Bagamat sa mga nagawa at nasabi niya, idagdag pang nakita niya itong mukhang natutuwa sa lalaking miyembro ng banda na mukhang adik, ay hindi niya sigurado kung may babalikan pa siya. Mukhang maiipit na siya ng tuluyan sa kalsada. Biglang bumuhos ang ulan, biglang tumaas ang tubig. Sa bahaging iyon, kaunting ulan lang ay bumabaha na sa kalsada. Ang ilang mababang sasakyan ay panay ang busina. Atat na maitabi ang sasakyan sa mas mataas na bahagi ng kalsada. He looked at his watch. It had been raining for an hour. Wala namang balitang may malakas na ulan na dapat asahan. Maybe the rain would stop soon, and he was stuck there. Nakikisama yata ang panahon sa kanya. Kahit umuulan, ay lumabas siya ng sasakyan upang makita kung ano ang progreso ng mga sasakyan sa unahan niya. It looked like there was no way out of there. Papasok na sana siya sa loob ng sasakyan niya nang mapalingon siya sa kabilang kalsada. For a while, he couldn't breathe. Bumilis ang tibok ng puso niya. Naglalakad ng walang pagmamadali si Martina. Nag-stand out ito sa mga taong nagmamadali, bukod pa sa katotohanang ang suot nito ay bestidang pulang-pula. Tinakbo niya ito, hindi mahirap tumawid dahil hindi umaandar ang trapiko. "Martina!" Sigaw niya na para bang hindi siya maririnig nito. Lumingon kaagad ito sa kanya at tila natigilan ito. "Ano ang ginagawa mo rito?" "Galing ako sa inyo." For the first time in so many years, he stuttered. Hindi pa rin nawawala sa kanyang lalamunan ang bikig na iyon. "Marami akong gustong sabihin sa'yo. Sisimulan ko siguro sa sorry." Umiling ito. "Kung may binabala ka na naman dahil hindi ka pa kontento sa pagganti mo, ang mabuti pa ay kalimutan mo na." Masakit marinig ang sinabi nito. Lalo lamang nabigyang diin na sa tingin nito ay wala siyang mabuting maidudulot dito. That was of course understandable yet painful. "Naiintindihan kita. Gusto kong malaman mo. Unang-una, alam ko nang hindi ang tatay mo ang may kasalanan sa lahat." Ipinaliwanag niya rito ang natuklasan niya. "Sabi ko na sa'yo eh." Bahagyang pumiyok ang tinig nito. "Nagigilty ka siguro. Naiintindihan ko rin naman kung bakit mo nagawa ang mga nagawa mo." May hinala si tatay kung sino ang may gawa. Somehow, at that moment, he didn't care much about it. "Will you forgive me?" "Naiintindihan kita." "There's something else." Mukhang kinabahan ito, kaya sinabi na niya kaagad. "I love you." "Ha?" Parang may sasabihin pa ito, ngunit hindi kaagad dumating iyon. He waited even more terrified now. Huwag ka naman sanang magsalita ng mga bagay na hindi totoo at ganyan kaseryoso. Masamang biro yan, hindi nakakatawa. "Hindi ako nagbibiro. Ang dahilan kaya bumalik ako, ang dahilan kaya hindi kita maiwang mag-isa dahil mahal kita." Inihilamos nito ang mga kamay sa mukha nito. Malakas ang ulan at kapwa sila basang-basa. Ang tubig ay patuloy sa pag-agos sa mukha nila. "Martina." Tumingin ito sa kanyang mukha at unti-unting humakbang palapit.
Up until that moment, he didn't have a clue what was going on inside her head. Nang ganap na itong makalapit, ay tumaas ang kamay nito sa kanyang mukha. He thought she was going to slap him, but instead, she stroked his cheek lovingly. Mahal na mahal kita, Troy. It was all he needed to hear. He looked at her into his arm and embraced her so tight. He was almost trembling. Panay ang halik niya sa mukha nito. Thank you, and I'm sorry, Martina. Shh! Hindi bagay sa'yo ang sorry ng sorry. Kalimutan na natin yon. Hinagkan niya ang mga labi nito. Walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nang mga sandaling iyon, ang mahalaga lang sa kanya ay silang dalawa. Right that moment, he silently vowed to make it up to his woman, to keep loving her more every day. How about that, Arvin? Wala yon. Mula noong makilala kita, wa-epek na siya sa akin. I saw your thought. Selos ka naman. Umingos ito. Wala talaga. Sinasamahan ko lang si Donalda. Saan ka ba galing kanina? Sa office mo, no? Sinabi nito sa kanya kung ano ang ginawa nito sa kanyang opisina. Si Abigail, it was his turn to explain. Gusto sana niyang hagkan uli ito nang mapansin niya ang may ingay na pagbusina. Nang lingunin niya ang kanyang sasakyan, ay naiwan na iyon ng trapiko na bahagya ng umuusad. Magkahawak kamay na tinungo nila iyon. Pinasakay niya ito sa sasakyan, ngunit tumanggi ito. Ang akala niya ay kung ano ang gagawin nito, iyon pala ay magmamando ito sa mga sasakyan nang sa ganoon ay makatabi siya ng maayos. Hindi niya maiwasang matawa. Nang makatabi na siya ay muli siyang bumaba at pinangko ito. Ano ka ba? Ikaw ang ano ka ba? Nag-traffic ka pa, umuwi na tayo sa inyo at basang-basa ka na. He knew everything was going to be alright. Nakakapit sa kanyang balikat ay tinawid na nila ang kalsada. Napapatingin ang mga tao sa kanila, lalo na at kaway ito ng kaway sa lahat. Mahal niya ako, mahal ko siya at happy kami. Iyon ang sinasabi nito kapag may mga taong napapatitig sa kanila. Tawa siya ng tawa. Pagkalipas ng ilang buwan, ay may lumitaw na testigo sa pagkamatay ng ama ni Troy. Isang dating kasamahan ng mga ito sa trabaho na siya palang kasama ni Foreman Lagdameo sa pagpaslang dito. Umamin ang matanda sapagkat may taning na ang buhay nito. Mula rito ay nalaman ni Troy na kaya nananatili pa sa Batangas ang kanyang ama noon ay dahil nagkasakit ito. Ilang araw bago ito umuwi sa kanila ay tumawag ito sa foreman. Nakiusap na puntahan siya upang maiparating sa kanya na hindi pa ito makakauwi. Hindi pa nito kayang bumiyahe ng malayo at kabubuti-buti pa lamang ng pakiramdam nito. Pinuntahan ng foreman ang kanyang ama sa Batangas sapagkat alam nito ang tungkol sa lupang na ibenta. Nalaman lamang iyon ng kasamahan ng kanyang ama pagkatapos ng krimen. Ito na lamang ang nagtagni-tagni sa mga pangyayari. Biniro daw ng foreman ang kanyang ama na ipakita naman dito sa kanyang kasama ang lupang na ibenta. Sa bayan daw tumuloy ang kanyang ama sa isang paupahang silid at malayo-layo ang lupain, pero siguro ay naisipan nitong pagbigyan ang hiling ng kaibigan nito at ipinakita nga rito ang lupa. Pauwi ang mga ito ay nabigla rin ang kasama ng foreman sa ginawa ng lalaki. Walang sabi-sabing pinaslang nito ang kanyang ama. Dahil ipit na rin at pinangakuan ng pera ay itinikom nito ang bibig sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos paslangin ng kanyang ama ay nagbalik ang dalawa sa tinutuluyan ng kanyang ama at hinagilap doon ang pera na agad na natagpuan ng mga ito. Siguro palibhasa ay tiwala ito sa dalawang taong nakakaalam tungkol sa bentahan ay hindi nito inilagay sa bangko ang pera. O kung hindi man, ay hindi pa nito naiilagay ang pera sa bangko dahil nga sa pagkakasakit nito nang makuha na iyon ng foreman. Hindi pa man nakakakalap ng matibay na ebidensya si Troy laban sa foreman ay binawian na ito ng buhay.
aksidente sa construction site. Troy let go of the past and vowed to spend the rest of his day building a nice family. Nagpakasal sila ni Martina. Ang proyekto sa Quezon ay naisaayos pagkalipas ng 1 taon. Nakapag-enroll na uli si Martina at eksaktong bakasyon ng ito ay magluwan ng kanilang unang anak na pinangalanan nilang Alonso Ocampo. Labis na kasiyahan ni Don Manny. Madaling napatawad ni Don Manny si Troy sapagkat naiintindihan niya ito kung bakit nito nagawa iyon. Sa ngayon ay masaya na silang pamilya kasama ng sanggol na isinilang ni Martina. Sa pagmamahal, ang mga taong dapat pahalagahan at ingatan ay yung mga taong sinaktan mo na't lahat pero hindi ka pa rin iniiwan. Mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal kaysa paghihiganti. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Naway may natutunan kayong aral, mga kaibigan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless everyone!